Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Marami sa atin ang humihingi ng second chance sa tuwing tayo ay nakakasala. Subalit, hindi madaling magpatawad lalo pat krimen ng kasalanan ng isang tao. Tingin ng iba, wala ng ibang paraan para burahin ang kasalanang minsang nagawa. Dahil hindi rin kaya ng pagpapasensya na buhayin ang biktima. Si Marie, isang ex-convict dahil sa salang pagpatay, ang muling hihingi ng kapatawaran sa mga tao. Ikukwento niya kung paano agrabyaduhin ng mga tao sa labas ng selda ang mga tinaguriang kriminal. Nyemas, ano? Buhay prinsesa ka? Aba, anong oras na oh? Ano sa tingin mo ginagawa mo rito? Nagbabakasyon? Sorry po, Auntie Lida. Napagod lang ako sa biyahe. Aba, kinapagod ka o ano? Dapat matuto kang makisama. Isa pa, kumuha ko ng kalamansi na ibebenta kay Mang Kanor. Ilako mo yon. Siguraduhin mong mauubos ha? Kundi malalagot ka sa akin. Ngayon na po, pwede po bang tsaka na lang? Mag-a-apply po kasi ako ng trabaho eh. Ano ka mo? Trabaho? Niloloko mo ba ako? Sinong kumpanya ang tatanggap sa isang katulad mong kriminal? Kakalaya mo lang! Di po ako kriminal. Kung tutuusin, dapat nga ako yung pinanigan ng batas dahil self-defense lang naman yung ginawa ko eh. Kung di ko yung ginawa, baka na-rape na ako ng adik na yon. Ha? Talagang sasagot kang punyemas ka? Don, magtinda ka na! Ikaw, kapag may kumari ako nagtanong kung dito ka na nakatira, sabihin mo hindi ha? Eh, bakit naman po? Talaga naman dito ako nakatira eh. Hindi nila po pwedeng malaman na nagpatira ako ng kriminal dito. Baka sa iba na maghanap ng lugar na mapaglalaruan ng tong-its yung mga yon. Hanggang ngayon pala, sugalera pa rin kayo? Ay, talong ka ng talong! Bumangon ka na dyan! Masama yung loob kong bumangon sa higaan, Kabanong. Wala kasi akong ibang choice kundi umuwi ng probinsya matapos kong makalaya sa 5 years na pagkakakulong. Kapatid ni Auntie Lida ang namatay kong nanay. Magmula noon, kung ituring kami nito ay parabang hindi kami kadugo. Ex-abroad kasi siya. Marami na rin mga properties na naipatayo kaya gano'n na lang niya kami kung maliitin. Mabilis na lang akong kumilos para mag-prepare sa pagtitinda. Ayoko na rin kasing makarinig pa ng masasakit na salita galing sa kanya. Pero tama nga siya. Nung makalipas na araw kasi na sumubok akong maghanap ng trabaho, ay walang nag-hire sa akin. Noong mga araw na yon, nalungkot ako. Kaya't mas ginugol ko na lang yung oras ko sa pagtitinda ng kalamansi. Malis lang, palagi ako napapagalitan ni Auntie dahil hindi ko maubos ang ipinapatinda niya. Dahil yun sa iniiwasan ako ng mga tao sa lugar namin. Hindi ko na nga lang siya pinapansin pero isang araw, hindi na ako nakapagpigil dahil sa gusto niyang gawin ko. Ay babae, pansin ko, ilang araw mo nang hindi nauubos sa mga ipinatitinda ko sa iyo ah. Eh, sinabi ko naman ho sa inyo kasi iniiwasan ho ako ng mga tao. Sa totoo lang, lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa akin eh, yung mga chismis nyo sa kanila. Ba yan? Aba, so anong ibig mo sabihin? Na ako ang nagpapakalat ng chismis dito sa lugar? Ganun na nga po, Auntie. Bakit po ba ganyan yung ugali ninyo? Nakapag-abroad lang naman kayo pero naging matapobre ka na? Abay, walang yung batang to ah. Aba, para lang sabihin ko sa'yo, may karapatan naman siguro akong lait-laitin ka dahil ako nagpapalabon sa'yo. Bayad ko rin naman po yun ng pag-aalila nyo sa akin dito, di ba? Kulang pa rin yan. Yung mga pinapakain ko sa'yo, mga spam, imported pa yan. O sige, para matapos na, ano po ba yung gusto nyong gawin ko? Kasi, itong kapitbahay natin, nag-aalok sa akin ng trabaho. Baka raw meron akong kakilala na maganda at balingkinitan. Eh, ikaw naisip ko. Dahil mana ka naman ang ganda sa akin eh. Eh, ikaw na lang. Ano naman pong trabaho yan? Sa bar, table-table ka lang sa mga customer. Huwag kang mag-alala.
Hindi ka nila gagalawin at hindi ako papayag na mangyari yon. Ano ho? Nako, wag na ho. Hindi ko kailangan kumita sa ganyang paraan. Ayoko ho. Sinigawan na naman ako ni Auntie Kabanong matapos kong tumanggi sa alok niya. Tinanggap ko na lang ang lahat ng sermon niya. Wala rin naman akong magagawa. Malaki talaga ang galit niya sa akin. Kaya nung mga araw na lumipas, mas naghanap ako ng pagkakakitaan. Nagtinda ako ng mga puto at pichi-pichi. Yun nga lang, umupa ako ng pupwedeng magtinda. Buti naman, sumakses ako. Nauubos palagi ang mga paninda ko. Ayun, may naiaabot akong pera kay Auntie. Mukhang may balat nga yata ang puwet ko sa pagtitinda. O napapalibutan lang talaga ako ng mga mapanghusgang tao. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa nasanay na rin ako sa paninermo ni Auntie. Isang araw, umuwi ang nag-iisang anak niya galing sa Maynila. First time kong makita yung pinsan kong binata. 15 anyos lang to. Sa totoo lang, nagulat nga ako dahil malayong-malayo ang ugali nito kay Auntie. Hello po ate. Ito po, pasalubong ko sa inyo. Masarap po yung mga candies na yan. Salamat Julius. Ang laki mo na. Samantalang dati, karga-karga pa lang kita. Tanda mo ba yon? Sorry po. Hindi ko na po maalala eh. Pero di ko naman po kayo nakakalimutan. Di ba po, sa Maynila rin kayo nagstay noon? Bakit po hindi man lang kayo bumisita sa akin doon? Ay, nako, siyempre, busy din ako. Siya nga pala, anong grade mo na? Grabe, binata ka na talaga. Konti na lang mas matangkat ka na sa akin eh. Mag-grade 9 na po. Na-late po kasi ako ng 1 year sa school dahil nagkasakit ako eh. 6 months po akong na-confine kaya na-forced drop po ako. Eto ba yung naoperahan ka? Opo. Ngayon, kumusta ka naman? Buti naman at pumasyal ka dito. Yun po kasi ang request ni Mama. Dito ako mag-birthday. Nasa po pala siya? Nandun siya sa kapitbahay. Binilin ka niya sa akin. Kumain ka na muna at magpahinga. Uwi rin yun maya-maya. Napansin kong naging malungkot ang reaksyon nito, Kabanong. Imbis na kumain, nagmadali itong pumunta sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang problema nila ni Auntie Linda ngayon. Pero sigurado kong nasasaktan ng bata kapag hindi siya inaasikaso. Lumipas pa ang ilang oras, naging busy ako sa kusina. Napagdesisyonan kong magpahinga muna. Kaya naman naabutan ako ni Auntie Lida na nakaupo sa sala. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nalingat lang ako saglit eh. Nakahilata ka na kagad dyan. Hindi ba't pinalinis ko sa iyo yung buong bahay at darating ang anak ko? Auntie, nagpapahinga lang po ako saglit. Nagawa ko na rin po yung mga pinagagawa ninyo. At talagang sumasagot ka pa? Nakapagluto ka na ba ng hapunan? Hindi pa po. Dinidefrost ko pa po yung manok sa freezer. Kung kanina mo pa ginawa yan, di sana nakapagluto ka na. Paano kung dumating yung anak ko na wala pang nalulutong ulam? Kanina po nandito si Julius. Nasa kwarto po siya. Nagpapahinga. At hindi mo man lang ako tinawag? Aba, punyemas ka talaga. Ma, enough na yan. Ganyan po ba kayo magtrato sa pamangkin nyo? Bakit niyo po siya ginagawang slave? Hindi ko siya ginagawang alila, no? Tinuturuan ko lang siya na maging responsable. Naririnig ko po yung usapan nyo kanini. Gusto ko lang pong malaman nyo, nung dumating ako dito ng 1 PM, may gumagawa si ate sa house chores. Julius, tama na yan. Kanina ka pa dumating? Kumain ka na ba? Teka, ako na maghahanda ng pagkain mo. Wag na po. Di rin naman po ako nagugutom eh. Wala rin naman po akong gana kumain. Tahimik na pumasok si Jules sa kwarto niya, Kabanong. Masama akong tiningnan ni Auntie bago siya umalis. Ilang linggo pa ang nakalipas, naging mas madalas kaming mag-usap ng pinsan ko. Sa totoo lang, napapansin kong mas lumalapit pa ang loob niya sa akin kesa kay Auntie. Dahil doon, mas nagalit siya sa akin. Tuwing makakita siya ng tamang chance, kinukuti niya ang sentido ko o kaya naman sinasabunutan niya ako. Ilang beses kong sinubukan na lumaban pero hindi ko magawa, Kabanong.
dahil wala na akong ibang pupuntahan kapag pinalayas pa ako ni Auntie. Pagkatapos ng ibang araw, dumating na yung birthday ni Julius. Masasabi kong bonggang celebration ng inihanda ni Auntie. Nag-arkila pa kasi siya ng video okay at bumili ng lechon. Pero puro mga kaibigan niya ang bumisita. Katukatulong niya ako sa kusina para magluto. Sa totoo lang Kabanong, sumakit nga ang buong katawan ko dahil sa pagbubuhat ng mabigat. Sa madaling salita, ginawa na naman niya akong alila. Tuluyan na namang sumama ang loob ko sa kanya dahil sa salita nito sa akin. Anong gagawin mo? Bakit may bitbit kang plato, ha? Para kanino yan? Mamaya mo napakainin yung aso! Hindi po. Para po sa akin to. Hindi pa po kasi ako kumakain eh. Isa pa, kape lang din yung almusal ko kanina. Ba't salamat ka pa nga eh, pinagkape pa kita! Mamaya ka na kumain kapag wala nang bisita. Nag-i-enjoy pa kami rito eh. Bakit po? Ang kapal naman ang mukha mong magtanong. Siyempre, ayaw kitang makita nila. Natatakot sila sa kung anong krimen ang pwede mong magawa sa kanila. Grabe naman po kayo magsalita. O ano, aangal ka? Totoo namang kriminal ka, di ba? Ma, tama na ho. Grabe naman po kayo oh. Pinagtatanggol mo na naman yung pinsan mo. At saka, anong grabe magsalita? Totoo naman ang sinasabi ko Na kriminal siya? Aba, hindi mo kasi alam na kaya hindi ka nabibisita ng ate mo dahil nakakulong siya. Bakit? Hindi mo itinanong sa kanya? Ate, totoo po ba yun? Hindi ba? Hindi makakibo? Palibhasa kasi na-impluwensyahan ka na ng babaeng yan kaya nababarumbado man ka. Pero kahit ano pa man ang background ng isang tao, di ko pa rin dapat magsalita ng ganyan, Ma. Anong sinasabi mo? Hiyang-hiya po ako na kayo yung naging mama ko. Akala ko po, nagbago na kayo pero hanggang ngayon, lulong pa rin pala kayo sa pagsusugal. Hindi yan totoo! Bakit tayo napunta sa ganyang usapan? Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo kung anong klaseng tao po kayo. Sabi po sa Catholic school, dapat maging humble ka. Hindi mo dapat ginagamit ang achievements mo para lang mandapak ng ibang tao. Napakagatlabi na lang ako nang makita yung pagtulo ng luha ng pinsan ko, Kabanong. Nawalan ako ng kibo sa sinabi nito. Nag-walk out naman si Auntie para bumalik sa mga kaibigan niya. Lumipas ang gabing yon, hindi na lumabas ng kwarto si Julius. Panigurado, masama ang loob nito sa kanya. Isang umaga, naglakas loob ako na kumatok sa kwarto para dalhan nito ng breakfast. Buti na lang pinagbuksan ako nito. Nakasimangot ito sa akin, pero ako, hindi ko mapigilan ang ngumiti sa kanya. Hello. Good morning. Napansin ko, hindi ka kumain ng gabi. Eto, nagdala ako yung puto na itinabi ko. Pansin ko kasi na favorite mo yun eh. Thank you po, ate. Busog pa kasi ako eh. Medyo marami din po kasi ako nakain. Buti naman. Bakit pala nakaligpit yung mga damit mo? Uuwi ka na ba? Opo, uwi na po ako sa Maynila. Nag-birthday ka lang talaga dito? Pero may pasok ka na ba sa school? Wala pa naman po eh. Sa isang buwan pa. Babalik lang po ako sa Maynila kasi ayoko po makipag-away kay mama. Yun palang tungkol kay Auntie. Bakit ba parang malayo ang loob mo sa kanya? Nung bata pa po kasi ako, iniwan niya ako sa kapatid ni Papa. Di ko alam kung bakit niya yung ginawa kahit alam niyang binubugbog ako doon. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila po yun sa akin. Ano? Isinumbong mo na ba ito sa kanya? Wala rin naman po siyang pake kung magsumbong ako eh. Kaya nga naiinis ako. Kasi ngayon, napapansin ko po na ginaganon din po kayo ni Mama. Wala siyang pinakaiba sa mga relatives ni Papa. Bakit hindi ka nalang umuwi dito? Kaya mo naman lumuwas, di ba? Opo. Kaya lang, hindi rin naman po ako pwedeng umalis doon agad. Hanggat hindi nakukuha yung pamana sa akin ni Papa. Pamana? May pamana sa akin si Papa. Kailan ko lang po yun nalaman. Hindi yun alam ni Mama kaya wag mo pong sasabihin sa kanya ha, promise.
Oo naman. Makukuha ko lang po daw yung mana kapag nag-18 na ako. Alam ko na wala silang plano na ibigay sa akin yun pero lawyer na po yung nag-orient sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Ay, ba't pala di niyo po sinabi sa akin na nakakulong kayo ng 10 years? Bakit niyo po pinatay yung boyfriend niyo? Boyfriend? Saan mo naman nabalitaan yan? Eh mama, narinig ko kasi kagabi na kinausap niya yung katsikahan niya. Sabi niya, pagpasensyahan ka na daw at pinatay mo yung boyfriend mo. Totoo po ba yun? Yung nakapatay ako, totoo yun. Pero hindi ko boyfriend yung pinatay ko. Nagtitinda ako nun sa isang shop. May 2 lalaki na sumunod sa akin pagkatapos ng shift ko. Sinubukan nila akong hold upin. Ibinigay ko na nga lahat pero yung isa, gusto akong gahasain. Ha? Nangyari po yun sa'yo? Oo. Tinutukan ako ng baril hanggang hinalikan ako ng isa. Buti na lang naagaw ko yung baril at binaril ko yung nagtangkang gumahasa sa akin. Eh, yung isa po, yung kasama niya. Binaril ko rin, pero di ko siya napuruhan. Tinamaan lang siya sa tagiliran. Nakatakas siya. Nyemas. Nakakainis dahil buhay pa rin yung bugok na yon. Napahinto kaming dalawa sa pag-uusap nang biglang umiksena si Auntie Lida. Dire-diretso itong pumasok sa kwarto para kumustahin si Julius. Samantalang ako, lumabas na agad. Masama pa rin kasi ang loob ko dahil sa sinabi nito nung gabi. Narinig ko na lang ang pagsasagutan nilang dalawa habang abala ko sa pagluluto ng ititinda ko. Higit kalahating oras pa ang lumipas bago bumaba si Julius. Sinubukan ko siyang kumbinsi na magstay muna doon hanggat bakasyon pa. Hindi rin kasi ako mapakalitong ko sa ikinuwento niya sa akin. Hindi ko rin inasahan na makaka-experience siya ng ganon. Naglakas ako ng loob na magtinda ng mga sumunod na araw. Humina kasi ang kita ko. Wala tuloy ako naging sapat na pang-abono sa sweldo ng tagatinda ko. Mabuti na lang, sumama sa akin si Julius. Pinilit niyang sumama sa akin. Boring daw kasi kung sa loob lang siya ng bahay tatambay. Ayaw din niya makita si Auntie. Masasabi ko, nag-enjoy naman siya na tumulong sa akin na magtinda. Masayahin na binata ang pinsan ko, Kabanong. Pogi rin ito kaya palagi kaming nakakaubos ng paninda. Pero isang gabi, matinis na boses na naman ni Auntie Lida ang sumalubong sa amin pag-uwi. Saan kalokohan mo na naman dinala ang pinsan mo? Di ka na ba talaga nadala sa krimen na ginawa mo? Ngayon, gusto mo pang idamay si Julius? Kalokohan? Nagtinda lang po kami. At saka, anak niyo naman po yung may gustong sumama sa... Pagod na ako sa iyong hayop ka! Galang na po ah. Mas lalo na siguro ako. Pagod na ako na alilain ninyo. Nung pang nabubuhay si Mama, ganyan na ang trato niyo sa amin eh. Ang yabang-yabang niyo. Ah! Mayabang! Ay sige! Di lumayas ka sa mamamahay ko! Layas! Talaga lalayas ako. Pero itong tandaan niyo, huwag kayong umasa na aalagaan ko kayo pag nagkasakit kayo uli. Tama na! Ano ba naman, Mama? Huwag mo naman pagsalita ng ganyan si ate. Ako yung kusang sumama sa kanya na magtinda. Paano? Puro kayo sigaw. Julius, ano to? Bakit mo ko nagagawang sagot-sagutin? Hindi ka naman dating ganyan dahil sobra na kayo. Pare-pareho lang kayo ng mga kamag-anak ni Papa eh. Mga mata pobre. Kung paalisin niyo si ate, sasama ako. Niloloko mo ba ka? Hindi ka pwedeng sumama sa kriminal. Alam ko na po ang lahat. Hindi kriminal si ate. Inosente siya. Kayo lang yung nag-iisip ng ganyan. Nanlaki ang mga mata ko sa mga salita ni Julius. Nakasimangot itong nag-walk out. Nanginig pa nga ang katawan ko nang idabog niya ang pagsara ng pinto. Nakapamewang na si Auntie nang ibalik ko sa kanya ang atensyon. Di tulad kanina, kalmado niya akong pinaupo sa upuan sa sala. Saglit na umakyat siya sa kwarto para kunin ang photo album ng pamilya nila. Yang nanay mong balasubas, malaki ang pakakautang sa akin. Basahin mo yung huling sulat na iniwan niya. Binenta kanya sa akin kapalit ng mga utang niya. Ano po?
Totoo po ba ito? Mukha ba ako nagbibiro? Kaya dapat, gawin mo kung ano ang sinasabi ko sa'yo. Gusto mo naman magkasundo tayo, hindi ba? Paano naman po siya nakapagdesisyon? Sagutin mo ang tanong ko. Gusto mo ba na magkasundo tayo? Opo, Gaano mo kagusto? sobrang gusto po. Kasi kayo na lang din po ang kamag-anak na medyo ka-close ko. Mabuti naman kung ganon. Kung yan talaga ang bet mo, may papagawa ako sa'yo. Ano po yun? Basta, mangako ka na hindi to malalaman ng pinsan mo. Maliwanag ba? Opo, pangako po. Hindi ko magawang tumanggi sa kanya, Kabanong. Nung gabi din yun, sinamahan ako ni Auntie sa kaibigan niya para mag-apply sa bar. Si Lorraine, manager sa bar. Ipaniliwanag pa nito sa akin kung ano yung gagawin ko. Yun nga ang pag-table sa mga customers. Sabi pa nga nito, mas malaki ang kikitain ko kapag nakipag-sex ako sa mga customers, pero hindi na ako pumayag. Hindi ko kayang ibenta ang katawan ko kapalit ng pera, Kabanong. Sa totoo lang, ayoko sanang ikwento sa inyo pero inalok rin ako ng pera noon kapalit ng pag-urong ko sa kaso dun sa napatay kong nagtangkang gawan ako ng kahayupan. Ayaw kasi nilang maisapubliko ang ginawa nila noon sa akin. Sa pagkakaalam ko kasi, kamag-anak nito ang kapitan. Sa kabila naman ng lahat ng yon, itinuloy kong kasuhan ng isa pang kriminal. Malas ko lang dahil nagawa nilang baliktarin yung kaso. Ako tuloy ang nakulong. Yun ang hindi magawang intindihin ni Auntie. Kaya hanggang ngayon, hinuhusgahan niya ako. Oh, welcome ulit, te. Kahit mga newbie, go dito sa Place of Heaven. Kung madiskarte ka lang, limpak-limpak na salapi ang pwede mong may uwi. Kung yung sinasabi mo magbenta ako ng katawan, wag na lang po. Hoy, wak lang to. Siyempre, may iba pa. Kaya nga tinawag kong Place of Heaven ang lugar na itich. Ha? Ano pa po? Pwede ako magtinda ng mga mani at sigarilyo dito? Ay, te. Ang old school mo naman. Siyempre, pwede ka magtinda dito. Yun nga lang, drugs. Ay, wag na po. Masama yan. Kagagaling ko nga lang sa kulungan Yung ka ng part 2, no? Ay, true ka dyan. Basta dito, safe ka naman. Yun nga lang, maraming nagmamatsyag. Nagmamatsyag? Mga pulis? Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Ay nako, sabi nga nila, don't believe until you see it. Tama ba ang Grahams? Ay, grammar ba yun? O siya, kerabes ka na dyan, ha? Sinundan ko na lang siya ng tingin, Kabanong. Naitawid ko naman din ng gabing yon. Dahil nga baguhan pa lang ako sa trabaho, wala masyadong nag-table sa akin. Mas nagkaroon tuloy ako ng oras para ikutin ang lugar. Medyo nandiri lang ako sa gawing CR. Nakita kasi ako na naghahalikan. Kamunti ka na tuloy ako maduwal. Sa tansya ko, mga 3:00 na madaling araw nung makauwi ako. Ang dami rin kasi ng mga pinaayos sa akin ni Lorraine. Masasabi ko, mabait naman siyang bakla. Balasubas nga lang kung magsalita. Yun bang parang tambay na walang filter ang boses? Nabubwisit nga ako tuwing magsasabi ito ng bastos pagkausap ako, Kabanong. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga ilang customers. Di nagtagal, nasanay na ako sa environment na pinagtatrabuhan ko. Mas dumoble ang naging kita ko kaysa magtinda ng mga puto. Tuwang-tuwa naman ako dahil mas malaki ang perang na ibibigay ko kay Auntie. Mas naging close pa kami dahil doon. Pero nang minsan, nadatnan ko siyang nasa pasugalan. Itinataya ang pera na pambayad sana namin ng bills. Kaya hindi ako nakapagpigil at tinila ito pauwi sa bahay. Nung gabing yon, Kabanong, uminit agad ang ulo ko dahil lasing ako. Anong ibig sabihin nito? Kaya ba meron tayong disconnection sa kuryente kasi hindi ka pa nakapagbayad? Aba, bakit ganyan ka kung magsalita sa akin? Wala ka ng respeto Ano ka mo? Respeto? Kayo ba? May respeto kayo sa akin?
pumasok ako sa bar para maging bayaran. Gusto kong makatulong sa inyo. Pero puro kasugal. Oo, inaamin ko. Nagamit ko ang pera na ibinigay mo sa akin sa sugal. Hindi na ako nakapagbayad. Bakit naman ganun? Naknanto ko naman Kasi kulang pa ang 4,000 pambayad ng lintik na bills na yan. Alam mo, mas maganda nga kung gumaya ka na sa mga kasamahan mong kumakabit sa customer eh. Hindi ko yung kayang gawin. Kung gusto nyo, kayo na lang ang gumawa. Ay, wala pala kayong asim. Maasim na lang kayo. Anong sabi mo? Halika nga rito! Ang sabi ko, demonya ka! Hayop ka, Lida! Hindi ko intensyon na makipagsabunutan kay auntie. Nagkasakitan kaming dalawa. Naawat lang kami ni Julius. Galit na galit siya sa amin. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa trabaho dahil sa mahabang kalmot sa mukha ko. Yun din naman ang advice sa akin ni Lorraine. Umabsent na lang muna ako dahil walang table sa akin kapag nakita ang sugat ko sa mukha. Mas naging tampulan ako ng chismis dahil sa nangyari. Ichinikan na rin ako ni auntie sa iba pang lugar. Ipinagkalat niya na wala raw akong kwenta. Pero hindi ko sila pinansin. Pansin ko na lang na tumibay ang loob ko mula nung napasok ako sa bar. Hindi na ako mabilis maapektuhan ng mga salita, Kabanong. Magandang bagay naman yon para sa akin. Pero yung kalabanin pala si auntie ang magiging mitya ng kapahamakan ko. Isang gabi, merong 3 lalaki ang nag-table sa akin. Sabay-sabay sila. Nilasing nila ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Hindi ko inasahan na bababuyin nila ang pagkababae ko. Isang gabi, nalaman ko na lang ang tungkol sa kumalat na balita sa akin. Naknanto ko naman Ano to? Ang baboy mo naman, te. Paano mo to nagawa? Ha? Ang alin yun? May update na ba tungkol sa mga nang-rape sa akin? Sa kanila, wala. Sa'yo meron. Sabi mo sa amin, ni-rape ka. Pero hetong video, gustong-gusto mo pa nga. Ha? Hindi totoo yan. Nilasing nila ako. Maniwala ka sa akin, please. Walang maniniwala sa kasinungalingang ginawa mo. Pinaniwala mo kami. Maduming babae ka. Please, hayaan mo magpaliwanag ako. Wala ka nang dapat i-explain. Sinira mo yung pagtitiwala ko sa'yo. Ipinagtanggol kita kay mama pero ito, baboy ka pala. Maikpit kong hinawakan ang braso ni Julius. Kaya lang itinulak niya ako palayo. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, Kabanong. Wala rin naman akong mukha na ihaharap sa mga tao. Sobrang nahihiya ako. Ilang linggo akong nagkulong sa kwarto. Tiniis ang gutom at mga masasakit na salita ni auntie. Sinubukan ko rin magbigti pero bigo ako. Gabi ng Miyerkules, tumakas ako sa bahay. Pumunta ako sa bahay ni Lorraine para humingi ng tulong. Pero halos mawalan ako ng pag-asa nang marinig ang usapan nilang dalawa ni auntie. Saktong naroroon siya. Perfect ang pagplano mo, Mars. Nagawa mo siyang siraan at di ko yun bet. Kaya lang, medyo bubita ka sa part na yun dahil dinamay mo pati yung apelyido nyo. Kasi naman, yung pamangkin ko, ipinahiya ko sa mga kumari ko. Pinalabas ba namang ninakaw ko yung pera na binibigay niya? Pero true lalo naman yon, hindi ba? Nakakaawa nga yung pamangkin mo eh. O paano yan? Napunta na ng far away ang loob niya sa iyo. Ay nako, wala akong pakialam. At saka, bakit naman parang kumakampi ka pa sa kanya? Paano nga, evil auntie ka? Maawa ka naman sa bata, no? Nasa 20 anyos pa lang yata yan. Tingnan mo, tinakasan lang siya ng mga goons na inupahan mo para galawin siya. Boba ka talaga? Ay nako, hindi ko na siya cargo mula ngayon. Aba, kung gusto mo, sa'yo na lang siya. Hindi ko siya pagkakait sa'yo. Basta, bahala ka na sa baby niya. Ano ka mo? Baby? Ininakan siya ng mga tarantadong yon? Abay, oo. Wala pang ang planong sabihin sa akin ng gaga. Buti nakita ko yung piti sa basurahan. Anong plano mo? Abay, malay ko. O siya, gabi na. Baka maabutan pa ako ng aswang.
Ay, ayaw na mga asong ng intrimitida, no? Kumuyom ang kamao ko sa galit, Kabanong. Si auntie pala ang may pakana ng lahat. Napakawalang hiya niya. Pasimple akong nagtago sa likod ng puno para hindi niya ako makita. Dire-diretso naman akong pumasok sa bahay ni Lorraine. Nagulat pa nga ito nang makita ako. Nagpanggap na lang ako na wala akong narinig. Oh, gabi na. Kumusta ba ang feelings mo? Putya, gusto ko magiganti. Mga hayop sila. Di ba close mo naman si auntie? Aminin mo, may kinalaman ba siya dito? Shh! Oo, meron. Kinuwento niya sa akin kanina kung paano niya pinlano ang lahat. Putya, gaganti ako. Papatayin ko sila. Uy, korek ka dyan. Magalit ka. Damdamin mo yung galit. Walang masama kung magtatanim ka ng sama ng loob sa kanila. True ka naman eh. Animal talaga sila. Pwede mo ba akong tulungan? Ay, bakla. Saan naman? Sa revenge? Siyempre, no. Alam mo naman yon. Iniingatan ko ang name ko. Pero pwede ba akong tumuloy dito? Sureness, why not? Pero balita ko, buntis ka. Anong plano mo sa baby? Ipapalaglag ko. Di ko kaya na makitang mabuhay ang hayop na ito. Aba, huwag mong gawin yan ah. Bad luck yan sa life. Ay nako, ganito na lang. Kapag nanganak ka, bigay mo na lang sa akin yan. Hindi ako nagdalawang isip na pumayag, Kabanong. Inisip ko rin kasi, hindi ko naman kayang itaguyod ang bata kung magbabago ang isipan ko. Nakaka-pressure para sa akin tong mga karanasan ko. Wala sa pag-aakala ko na mauulit ang pang-aabuso sa akin. Pangalawang beses na to, pero talo pa rin ako. Kinabukasan, 4:00 ng umaga nang tumakas ako sa bahay. Bitbit ko ang mga gamit ko at nagpunta ako kay Lorraine. Inaabangan niya ako sa gate. Nakangiti pa nga ito nung sumalubong sa akin. Tinulungan niya ako mag-ayos ng gamit nang makapasok kami sa bahay niya. Kahit pa sigurado na ako sa plano namin, di pa rin mawala sa isipan ko si Julius. Magmula nang makita niya yung kumalat na video, hindi na ako nito kinausap. Kadalasan, parang hangin na lang itong nagdadaan sa paligid ko. Sa kabila ng lahat, pilit kong inaayos ang sarili ko, Kabanong. Sinunod ko rin yung advice ni Lorraine na mas alagaan ang sarili ko. Lumipas ang ilang buwan. Pansin kong lumaki na ang tiyan ko. Nagsimula na rin akong maglihi. Nagpa-ultrasound ako at nalaman kong lalaki ang nasa sinapupunan ko. Habang tumatagal, lumalaki na rin ang mga gastusin ko. Napilitan tuloy akong maghanap ng trabaho. Buti na lang, tinulungan ako ni Lorraine. Maayos naman ang naging trabaho ko bilang tindera sa karinderya. Minsan, sumasideline ako para magtinda ng siomai. Hindi nagtagal, na-realize ko na inuulan na kami ng blessings. Ewan ko ba pero parang nasa isang panaginip ako. Yung tipong trabaho na mismo ang lalapit sa akin kaya palagi akong masaya, Kabanong. Pero sa hindi inaasahan, nabalitaan ko na lang na na-ospital si auntie. Bala ko pa nga sanang wag na itong bisitahin pero si Julius na mismo ang sumundo sa akin. Pagkarating doon, naabutan ko siyang nakahiga sa kama. Nagkunwari naman akong naawa pero sa totoo lang, deserve niya yon. Bigla na lang siyang inatake. Di ko nga alam kung anong nangyari. Sabi ni Doc, di pa rin daw malaman kung anong nangyari sa kanya. Kailan pa siya dito? Ikaw, kumusta ka na? Ako? Hindi ako okay. Nagpa-check kami sa albularyo last time kasi yun ang sabi ni Mama. Di niya sinunod yung advice nung nanggagamot eh. Ha? Albularyo? Bakit? Ang sabi, kinulam daw siya. May nakaaway na naman kasi yung si Mama eh. Ewan ko ba? Sa Manila, di naman uso yung mga black magic na yan. Nakaaway? Bakit daw? Oo, sa palengke yun. Bumili siya doon ng isda pero namahalan kaya yun, nang lait. Hindi naman din pumayag yung nagtitinda na siraan ni Mama yung paninda nito.
Ano nangyari nung gabing yun? Doon nagsimula yung sakit niya sa tuhod. Ewan ko ba dyan? Nagpamassage na din siya pero di pa rin gumaling. Mas lumala pa nga ngayon eh. Mukhang kailangan nating mag-usap. Ha? Tungkol saan? At saka, kanino ko pa napapansin na parang di ka naaawa kay mama. Sa totoo lang, hindi talaga. Dahil si auntie ang dahilan kung bakit ako na-rape. Ha? Hanggang ngayon ba naman, siya pa talagang Hindi ko siya sinisisi. Narinig ko silang makausap ni Lorraine. Inamin niya na siya ang nagplano talaga ng lahat. Eh di ba, doon ka nagstay ngayon? Walang Diyo naman. Kung alam mo pala, eh di sana umalis ka na doon. Bakit nandun ka pa? Dahil ipapaampun ko yung baby ko sa kanya. Tapos Nanigas ang buong katawan ko nang biglang mag-seizure si auntie. Nakatirik ang mga mata niya. Para siyang nag-hallucinate ng mga oras na yon, Kabanong. Sa tansya ko, nasa 5 minutong tinagal ng panginginig niya. Sa kabilang banda, pilit kong pinakalma si Julius nang maramdaman ang pagpapanik nito. Hinika din ang pinsan ko. Buti na lang may nebulizer sa ospital. Ilang araw ang lumipas, dinischarge na si auntie. Sinukuan na siya ng mga doktor kasi wala na raw pag-asa. Ilang test na rin kasi ang ginawa pero wala pa rin maayos na resulta. Kaya naman binisita ko ang albularyo na nanggagamot kay auntie noon, si Lolo Tirso. Dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay nang makita ko. Doon ako nakatunog na may problema ito sa akin. Naglakad ako palapit sa pintuan nito at kumatok. Mabuti na lang dahil binuksan din ako ni Lolo Tirso. Yun nga lang, bigla ito nagsaboy ng asin sa harapan ko. bakit to? Ano bang problema? Hanggang ngayon, wala ka pa rin alam? Ikaw ang problema. Teka lang, hindi ko kayo maintindihan. Nandito po ako para linawin ang lahat. Please, tulungan niyo po si auntie. Hindi mo ba napapansin? Magmula nang makilala mo si Lorraine, ay minalas na ang buhay niya. O baka nabulag ka rin ang salapida sa trabaho na alok niya sa'yo. Ano? Ano naman ang kinalaman niya rito? Binulag ka na nga niya talaga. Si Lorraine, siya ang may kagagawa ng lahat kay Lida. Siya ang dapat niyong sisihin at iwasan, ngunit mukhang huli lang lahat. Ano? Bakit po siya? Anong meron? Mangkukulam si Lorraine. Hindi lang yon, leader siya ng mga aswang. Marami na siyang naging biktima at malapit ka nang mapabilang sa mga yon dahil gadid ka. Hindi totoo yan. Sumama lang ako sa kanya dahil ipapaampon ko sa kanya tong magiging anak ko. At saka, paano naman niya yun magagawa kay auntie? Magkaibigan sila. Ano ba sa tingin mo ang unang kumikitil sa pagkakaibigan ng dalawang tao? Inggit, hindi ba? Inggit? Bakit naman mainggit si Lorraine? Dahil mataas na ang narating ni Lida kumpara sa kanya. Utang na loob, paniwala ka sa akin, iha. Sakim si Lorraine sa kapangyarihan. Magkaibigan sila magmula bata pa. Dati akong hardinero sa bahay nila nung bata pa si Lorraine. Payak ang buhay niya ngunit nagbago ang lahat nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang. Dahil doon, napariwara siya lalo na nang malaman niya na baon ang pamilya niya sa utang. Kaya walang naiwan sa kanya. Ganun po? Huwag kang sumabat, hindi pa ako tapos magsalita. Dahil doon, nalaman ko na ang umampon sa kanya ay aswang. Kaya humanda ka. Nalalapit na ang muling pagsakop nila sa lugar na ito. Uunahin niya ang tiyahid mo. Sinungaling ka. Wala kang kwenta. Si Lorraine ang tumulong sa akin, kung alam mo lang. Padabog akong naglakad palabas ng bahay niya, Kabanong. Hindi naman din kapanipaniwala ang mga kwento niya. Sumama lang ang loob ko ng dahil doon. Ilang linggo ang lumipas, hindi ako nagpakita kina Julius. Humihilab kasi ang tiyan ko. Sabi ni Lorraine, mas mabuti raw na magpahinga muna ako. Pero nabalitaan ko na patay na si Auntie Lida. Wala akong naramdamang awa para sa kanya. Tanging paalala ko sa sarili ko, deserve niya kung anong nangyari sa kanya. Ni hindi nga rin ako nagpakita sa burol niya.
Ilang araw matapos mailibing si auntie, nanganak na ako. Mas sumama ang loob ko nung makitang itsura ng bata dahil hindi ko to kamuka. Sigurado ko sa sarili na nagmana ito sa demonyong ama nito. Disappointed ako, Kabanong. May halong pagsisisi sa akin dahil ipinagpatuloy ko pa ang pagbubuntis. Dahil ang buong akala ko, makaka-move on na ako pero hindi. Sa tuwing makikita ko ang bata, bumabalik lang yung masalimuot na karanasan ko. Kung paano nila ako babuyin at sirain sa publiko. Hindi nagtagal, nakabalik na ako sa pagtatrabaho ko sa bar. Wala rin naman akong ibang choice. Oh, Carabels ka lang ba? Parang binagsakan ka ng langit at lupa dyan ah. Iniisip ko lang kasi si Julius. Ilang buwan ko na rin siyang hindi nakikita eh. Ay nako, wag mo na yung isipin. Binata na yon. Kaya rin na nun ng sarili niya, no? Ganun talaga. Siya lang kasi yung junakis nitong frenemy ko eh. Tanong ko lang, matagal na ba kayong magkaibigan ni Auntie? Ay yes naman. Bata pa kami, mag-friendly na kami. Kakaingit nga lang yan minsan eh. Nauungusan na achievements ko. Buti na lang patay na si... Buti na lang patay na siya? Anong ibig mong sabihin? Ay nako, walay naman no, loka to. Ibig sabihin ko lang, nakaka-rest na siya sa heaven. Di na siya mahirapan, ganon. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Ha? Na ano? Ano bang gusto mo malaman? Yung tungkol sa pagkamatay ni Auntie. May idea ka ba kung saan niya nakuha yung sakit niya? Pati kasi yung mga doktor, nagtataka dahil hindi nila malaman ang sakit niya. Abahoy! Ibig mo bang sabihin, ako ang may kagagawan nun? Malamang hindi, no? Never akong naniwala sa black magic na yan. Ay naku, diyan ka na nga. Mag-ready ka na rin. Yung mukha mo, ayusin mo. May customers tayong paparating. O sige na, babush! Kunot-no ko itong pinagmasdan na naglakad palayo sa akin, Kabanong. Medyo may pagka-weirdo siya dahil halatang umiiwas siya sa tanong ko. Isinantabi ko na muna lahat ng yon para tapusin ang trabaho ko. Nung minsan mag-day off ako, kami lang ang naiwang magkasama ng anak ko. Hindi ko rin ito natiis na hindi alagaan. Narealize ko, hindi ko dapat isisi sa kanya ang mga kasalanan na ginawa sa akin. Dahil inosente pa rin ito. Doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa bata. Kadalasan, ako na nagpipresenta na mag-alaga dito. Hanggang sa isang araw, napansin niyo ni Lorraine. Hoy, bakla! Teka lang ha. Kala mo ba hindi ko napapansin na minsan inilalayo mo sa akin yung si Rudolfo ko? Hindi naman, syempre. Ako pa rin naman ang nanay niya kaya hayaan mo na ako. Ano ka mo? Nanay? Aba, big word! Kailan ka pa nagpakananay dyan, Aber? Baka naman nakakalimutan mo yung usapan natin, ha? Hindi naman, no. Sa akin lang, wag mo naman sanang i-big deal yung ba't minsan inilalayo ko siya sa'yo. Yoko naman lumayo ang loob sa akin ng anak kong taba-ching-ching. Speaking of, may plano na ako sa junakis kong yan, no? Kapag nag 3 months old yan, dadalhin ko na siya sa Bicol. Ha? Dadalhin sa Bicol? Ang layo naman. At saka, bakit hindi ko alam na may plano ka? Ako pa rin naman dapat yung nagdidesisyon na. Ay nako, ipaubahin mo na sa akin ang bagets na yan. Hindi mo rin naman yan kayang itaguyod. Mag-visit ka na lang doon if ever. Mas maganda kasi doon. Ay, sige na nga. Basta wag mo itago sa akin si Rodolfo, ha? Sure, Mare. Ay, siya nga pala. Nabalitaan mo ba yung patayan ngayon sa kabilang bayan? Ha? Patayan? Anong meron doon? May mga biktima. Wasak yung tiyan. Baka nga totoo na may nakapasok na mga Abu Sayyaf dito eh. Kung ganon, safe ba tayo sa bar? Paano kung doon sila next pumunta? Kahit papaano nakalma naman ako. Kaya lang hindi ko may alis sa isipan ng hindi mag-alala para kay Julius. Ngayong mag-isa na lang siya sa bahay, wala nang magbabantay sa kanya.
Ilang araw ang lumipas. Sinubukan kong kausapin si Lorraine kung pwede na dito na lang sa amin magstay si Julius pero hindi to pumayag. Dahilan niya, wala na raw kaming saktong budget para magdagdag pa ng isang kasama sa bahay. Pero hindi ako tumigil. Dahil doon, nauwi sa argumentong lahat. Nung una, nagpipigil pa ako dahil nasa tabi ako ni Rodolfo. Pero isang masakit na salita ang sinabi niya. Aba, talagang makulit ka yan, no? 30 ba yung puyo mo? Yang pinsan mo, baka nga addict na yan eh. Huwag mo naman pagsabihin ng ganyan si Julius. O bakit? Ba't naman bawal? Freedom of speech ang tawag doon. Palibasa, bobo ka eh. Kinakausap kita na maayos Mag-isa na lang yun sa bahay. Ba't hindi siya gumura pabalik sa Baynila? Nandun yung buhay niya. Tulad nga na sabi ni Lida, di yan po pwede dito sa probinsya. Pigilin na nga akong lumayo sa kanya, Kabanong. Ayoko na munang makipagtalo. Nakaisip kasi ako ng plano. Yun ay itatakos ko si Rodolfo sa kanya. Gusto ko kasing mabantayan ang pinsan ko. 3 araw ang lumipas, nagpanggap akong naka-move on na sa pagtatalo namin. Hanggang sa isang gabi, hindi ako pumasok sa bar. Sinabi ko na lang na nagkamens ako ng biglaan at sumakit ang puson ko. Pero nung gabing yon, umuwi ako sa amin kasama ang anak ko. Oh, ate, nandito ka pala. Sino kasama mo? Ilak mo yung pinto, mag-impake ka. May pupuntaan tayo. Ha? Saan naman? Gabing-gabi na. Baka tayo pa yung matsyempo anong sinasabi nilang Abu Sayyaf. Basta, dalian mo na. Wala nang oras. Ay naku naman, sige na nga. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Di ko kasi alam kung papaano magluto. Pero kanina, bumili na lang ako dun sa tindahan ng ulam. O sige, sabay na tayong kumain. Dalian mo na. Bakit ba parang namumutla ka? Tumakas ako kay Lorraine. Ayaw niya kasing dun ka magstay. Ayun, nagtalo kami. Yung anak mo, ba't dala mo? Akala ko ba may agreement kayo nung Lorraine na yon? Nagbago na yung isip ko. Hindi ko na ito ipapaampon. Ay, ang dami mong daldal. Wala na tayong oras. Teka, ito na. Tapos na. Hindi na kami nagsayang ng oras pa. Dumiretso kami sa bahay ni Lolo Tirso. Nagtaka pa nga siya kung bakit nandun kami kaya nag-explain ako. Pero binalaan niya kami na mas lalong mag-ingat. Nakakapit pa rin daw sa lahi namin ang kulam. Nung una, naging maayos naman ang lahat. Nag-resign ako sa work ko para tutukan si Rodolfo at Julius. Kadalasan, sumasideline na lang ako bilang labandera sa mga kapitbahay. Pero nagulat na lang kaming lahat nang may matagpo ang patay sa tabing ilog. Isang lalaki na nasa 30s ang edad ng biktima. Nakasuot pa ito ng pantalon pero wakwak ang tiyan nito. Sabi sa amin ni Lolo, para daw itong inimbalsamo dahil nawawala ang bituka at iba pang laman loob. Gulong-gulo ang isipan ko, Kabanong. Di ko kasi alam kung ano ang paniniwalaan ko. Karamihan kasi, sinasabi na mga NPA daw ang may kagagawa nito. Samantala, si Lolo ay pinaniniwala ang aswang ang may kagagawa ng lahat. Isang araw, tuwang-tuwa na umuwi si Julius. Maigpit niya akong niyakap at saka umapir pa sa akin. Oh, bakit parang ang saya-saya mo? Saan ka ba galing? Nag-apply po ako ng work, sideline lang. Ayun, natanggap naman ako. Mag-start na ako mamaya. Ha? Bakit naman naghanap ka pa ng trabaho? Siyempre nakakaya naman. Aasa lang ako. Wala akong pambili ng foods natin. Nako, ikaw talaga. Huwag mong alalahanin yon. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi kita pababayaan. Okay lang sa akin yun, te. Tsaka, para may pambili na rin ako ng toys ni baby. Salamat Kahit pa kasi anong nangyari sa atin, andiyan ka pa rin para sumuporta. Ano ka ba? Past is past. Kahit naman mag-away tayo, magkasin pa rin naman tayo eh. So, forgiven na. Nax, talaga nga naman. Inglesero na si Manila boy. Uy, hindi naman oh. Ay siya nga pala, may pasalubong pala ako sa inyo. Mukhang stress ka eh. Oh,
Bakit parang nagbago ang mood mo? Ayos ka lang ba? Medyo sumakit lang po yung tiyan ko. Sure ka? O itong tubig inom ka muna. Init-init kasi tas lalabas ka pa. Gusto ko lang naman tumulong sa inyo Nataranta ako nang biglang nangisay si Julius. Bumula rin ang bibig niya kaya't nagsisigaw ako. Buti na lang narinig yun kagad ni Lolo. Nagpatulong ito sa akin para buhatin si Julius para ihiga sa kama. Maya-maya lang dugo naman ang isinuka niya. Ano pong gagawin natin? Bigla na lang siya nagkaganyan. Tumawag na po kaya ako ng ambulansya. Hindi ambulansya ang kailangan ng binatang ito, kundi ang orasyon. Sige na, kunin mo yung mga kagamitan ko sa likod. Ha? Orasyon? Bakit? Anong meron? Paniguradong kinukulam na siya ni Lorraine. Hindi ba't binalaan na kita noon? Sigurado ako na balak ni Lorraine na kuhanin ng mag-ina. Kapalit yun ng pagiganti niya sa iyo. Paghiganti? Saan? Wala naman akong ginagawa. Ninakaw mo yung dapat sana'y anak niya. Huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang ako. Kunin mo yung gamit ko sa likod. Huwag mong kalimutan yung kandila at planggana, ha? Sige po, teka lang po. Kumaripas ako ng takbo para kunin yung mga gamit ni Lolo. Pagbalik ko, sinindihanan niya agad ang kandila at ipinatak ito sa tubig na nakalagay sa planggana. Tahimik kong pinagmasdan yon. Laking gulat ko na maging shape ng isang tao ang mga ipinatak niya. Nakita mo yan? Korting mukhang babae na may hawak na manika ang nagpapahirap sa pinsan mo. Alam kong matagal na niyang plano yan. Putyang yan, pati pinsan ko'y dadamay niya. Hayop siya. Nagawa niyang manipulahin ako pero hindi ba kaya naman pong ibalik sa kanya yung sumpa? Kaya, pero delikado. Bakit po? Leader siya ng mga aswang. Kaya't kung siya kagad ang pupuntiryahin natin, mas mahirapan tayong kalabanin ng mga kasamahan niya dahil maraming tao ang madadamay. Kung ganun, paano ko po malalaman ng kuta nila? Hindi basta-basta ang pagsugod sa mga aswang, iha. Kakailanganin mo ng lakas at pag-iensayo sa pakikipaglaban sa kanila. Turuan niyo po ko, please. Bukas ng umaga, maghanda ka. Batid kong mapapagod ka sa mga ipagagawa ko sa'yo. Teka, ano si Julius? Paano kung Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Basta sundin mo ang mga payo ko. Maliwanag? Opo. Gumising ako ng maaga kinabukasan, Kabanong. Chinek ko muna si Julius kung okay na ba ito. Naabutan ko naman si Lolo Tirso na nagkakape sa labas. Siyempre, lumapit na ako sa kanya. Bago pa man namin simulan ng training, binalaan niya ako na medyo madugo yung labanan sa aswang. Nanood naman ako at nakinig sa mga aswang stories noon. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari kapag ako na mismo ang lalaban sa kanila. Tumagaktak ang pawis ko nung simulan namin ng ensayo, pero hindi ako nagreklamo. Tinuruan ako ni Lolo Tirso kung paano gamitin ang buntot pagi. Sabi niya, 40 years na daw to sa kanya. Ingat na ingat akong hawakan ito tulad ng sabi niya. Tama naman siya. Mas matanda pa sa akin yon ng 12 taon. Kung hindi nyo kasi naitatanong, 28 pa lang ako. Ayun nga, pagkatapos ng ilang oras ay ako na mismo ang sumuko sa training. Bukod sa naliligo na kasi ako sa sariling pawis, kinakapos pa ako ng hininga. Samantalang si Lolo, chill na chill lang. Wala kang makikitang kahit na anong hirap sa kanya. Saglit na pumasok ako sa loob para i-check si Julius, Kabanong. May malay na siya. Bago sumapit ang hapon, panandalian ako nagpaalam kay Lolo para sumaglit sa palengke. Bumili ako ng pangsahog sa ulam. Nag-request kasi si Julius ng chapsoy. Pero bago ako makauwi, nakasalubong ko si Lorraine sa bakanting lote. Itinulak ako nito dahilan para mailaglag ko ang ilang hawak. Demonya ka! Nasaan si Rodolfo? Nasaan ang anak ko? Ano ka mo? Anak? Meron ka ba nun? Di ba baog ka? Di ba lalaki ka? Wala kang sinapupunan. Gaga! Ba nakakalimutan mo yung kasunduan natin na ibibigay mo sa akin yung anak mo? Oo, tama ka. Nakalimutan ko na nga.
pwede bang tumigil ka na? Kalimutan mo na yung agreement natin. Malandi ka! Pagsisisihan mo to! Ikaw ang magsisisi. Akala mo ba, hindi ko alam na ikaw ang nagpakulam kay auntie? Ngayon, pinsan ko naman ang pinahihirapan mo. Hindi totoo yung sinasabi mo, no? Sinungaling ka! Nakausap ko si Lola Tirso. Naalala mo siya? Siya yung hardinero nyo noon, di ba? Bago pa kayo maghirap, kaya kawawa ka naman. Bawiin mo yung sinabi mo! Never kaming naging purita! Os, bakit ko naman babawiin? Kaya nga, nainggit ka kay auntie. Kaya pinatay mo siya, di ba? Yun naman ang gusto mo, di ba? Ang gumanti sa kanila. Ginawa ko yun for you. Dapat nga mag-thank you ka pa sa akin eh. Thank you? Bakit? Dahil pinatay mo ang kamag-anak ko? Binabalaan kita. Alam kong may kaugnayan ka sa mga krimen dito sa lugar. O ngayon, matatakot ako sa'yo? Tonta ka talaga. Pwe! Sa oras na malaman ko na meron ka pang ibang biktima, hindi ako magdadalawang isip na ibalik sa iyo ang kulam. Help! Nakakasyokot naman, bruha ka. Lumaban ako nang bigla niya akong sabunutan, Kabanong. Buti na lang nai-apply ko yung mga itinuro sa akin ni Lolo Tirso. Kahit papano, nadepensahan ko ang sarili ko. Sa palagay ko, hindi siya titigil kundi ko pa nailabas ang bawang na binili ko. Nung makita niya yon, feeling ko ay natakot siya. Napatigil kasi siya at nagtatatakbo palayo sa akin. Dahil sa lumubog na ang araw, tumakbo na lang ako pauwi kesa habulin siya. Agad na yumakap sa akin si Lolo Tirso na makita ang pamimikas ko. Binigyan niya ako ng mainom nang mapansing tumatagaktak ang pawis ko. Si Rodolfo po, nasan siya? Kumalma ka lang. Nandun lang ang anak mo, nakikipaglaro kay Julius. Sandali nga, bakit ba ganyan ang itsura mo? Samantalang kanina maayos naman ang postura mo Si Lorraine po, nakita kami ng baklang yon. Gusto niyang kunin ang anak ko sa akin. Hindi ko hayaang mangyari yon. Ay hindi talaga, iha. Magmula nang mamatay ang tiyahil mo, ipinangako ko na poprotektahan ko kayo. Maraming salamat po. Walang anuman. Hindi na iba si Lida sa akin. Gayon din kayo. Gusto mo bang rumonda tayo mamayang gabi? Ronda? Bakit naman ho? Dahil hindi nakuha ni Lorraine ang gusto niya, sigurado maglalabas siya ng galit sa mga mortal. Paniguradong may matatagpuang patay bukas kung hindi natin to mapipigilan. Ba't po kasi hindi natin sugurin yung kuta nila o i-report sa mga pulis? Hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ang loob niyang pumatay? Bakit po? Yun meron silang kapit sa mga parak. Hindi natin pwede basta-basta i-report sila dahil wala rin naman tayong ebidensya. Gusto mo bang mapornada ang mga plano natin? Kumuyom ang mga kamay ko dahil sa sinabi niya, Kabanong. Doon ko na-realize na tama nga siya. Dapat muna namin isikreto itong mga plano namin. Pagsapit ng ganap na 11:00 ng gabi, nag-ayos na kami ng gamit na dadalhin sa ronda. Bago umalis, siniguro muna ni Lolo Tirso na magsabit ng bawang sa paligid ng bahay. Tinulungan ko rin siya magsaboy ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Pansin ko ang pagtataka kay Julius. Kaya sinabi ko na mabisang pantaboy ito ng mga aswang. Nag-advise din ako sa kanya na huwag magpapapasok ng kung sino. Binigyan ko rin siya ng bagong hasa na itak para magamit niya kung may mag-akyat bahay man. Habang naglalakad sa mapunong bahagi ng lugar, hindi ko maiwasan ang kabahan. Kumalma ka lang. Hindi pa nga tayo nakakainkwentro ng mga aswang ang bigat na ng paghinga mo. Dinig na mga binging tenga ko Pasensya na po. First time ko kasi to Para akong nasa horror house. Huwag ka mabahala. Armado ka naman at itinuro ko na sa iyo ang paggamit niyan. Ilang beses niyo lang pong itinuro sa akin yun Di ko naman ma-master agad ang paggamit. Kaya nga, watch and learn. Ako ang kikilos. Makiramdam ka lang kung sakali. Pero talaga po bang andito sila tumatambay? Ang lamok dito Hindi mo ba alam? Nako, nakalimutan kong sa Maynila ka pala nakatira. Sa bagay, puro gusali doon Oo nga ho Oo, dito sila tumatambay. Dito rin nila dinadala ang biktima na malayo sa bahay.
Bakit po Ha? Tinakpan niya ang bibig ko, Kabanong. Pinagbasdan ko lang na dahan-dahan siyang naglakad. Marahan niya rin pinutol ang sanga ng saging. Dahil sa mataas na sinag ng buwan, nakita ko agad si Lorraine. Kasama yung isa pa naming kasamahan sa trabaho. Pareha silang nakasuot na above knee na bestida. Napangangako ng maya-maya ay may lalaking lumapit sa kanilang dalawa. Halos maduwal ako nang magsimulang maghalikan ng dalawa. Samantalang nanunood lang si Lorraine. Susugurin ko na nga sana mga ito pero pinigilan ako ni Lolo Tirso. Sabi niya pagmasdan ko daw muna ang nangyayari. Ilang minuto lang ang lumipas, halos maihi ako sa takot nang biglang mag-anyong aswang ang kasama ni Lorraine. Takot naman na sumigaw ang lalaking nakahubad. Samantala, si Lorraine ay sarkastikong tumatawa. Bago pa man ako makasugod sa kanila, inilabas na ni Lolo Tirso ang pana at saka tinira yung aswang. Naalala ko, isinawsaw niya sa pinulbos na bawang ang mga bala nun. Kaya agad na nawalan ng buhay ang aswang. Nakatakas ang lalaki nang tumakbo palayo si Lorraine. Nilapitan naman namin kagad ang aswang. Doon sumambulat sa paningin ko ang itsura nito, Kabanong. Mahaba ang mga pangil nito at nanlilisik na mga mata. May mahahaba't matutulis din itong kuko. Tingnan mo mabuti ang itsura ng nilalang. Gusto ko maging pamilyar ka sa kanila. Saan po natin yan dadalhin? Sa mga puno ng kalamansi. Siguradong matutuwa ang mga yon. Bakit po? Turo ng tatay ko, mainam daw na pataba ang mga katulad nitong hayop. Ilang taon na rin ang huli kong mabigyan ng pataba mga puno ko ng kalamansi. May tanong lang po ako. Ano yon? Dalian mo to, uwi na tayo. Matagal niyo na pong alaman tungkol sa pagsapi ni Lorraine sa aswang, di ba? Bakit po hindi niyo man lang sila pinigilan noon? Iha, tumatanda na ako. Marupok na ang buto ko at hindi na ganun kagaling sa pakikipaglaban. Alam ko marami sila. Sa totoo lang, napangunahan ako ng takot noon magmula nung magkapamilya ako. Pamilya? Nasaan na po sila? Namatay sila sa sunog. Sila ang dahilan kung bakit kamuntikan ko ng talikuran ng pagiging albularyo ko. Dahil natatakot ako na baka galawin din sila ng mga aswang. Hindi ko sila maproteksyonan noon dahil hindi naman naniniwala si Mrs. sa mga ganitong uri ng nilalang. Pati na rin ang mga anak ko. Pasensya na po't naitanong ko pa. Kumuha pa siya ng buwelo para mabuhat ang nilalang na yon, Kabanong. Maingat kaming naglakad pa uwi sa bahay. Sandaling sinamahan ko muna si Lolo sa likod para tulungang magukay. Ibinaon niya ang bangkay ng aswang sa lupa. Malapit sa namumulaklak na puno ng kalamansi. Nang makapasok kami sa loob, nagtaka ako dahil mabilis na lumabas si Julius ng kwarto. Bit-bit ang itak na binigay ko sa kanya. Diyos ko ate, kayo lang po pala yan. Kala ko kung sino na eh. Kumusta po lakad nyo? Ox naman. O ba't parang tense na tense ka? Okay ka lang ba? Medyo po. Pero kanina kasi may kumakatok sa pinto natin eh. Malakas yung katok. Nung hindi ko binuksan yung pinto, napansin kong pilit niyang binubuksan yung doorknob. Ganun ba? Mabuti naman at hindi nakapasok. Paktay siya sa akin kung nakapasok siya. Trespassing siya. Mabuti naman. Nasaan pala si Rodolfo? Andun. Tulog na tulog. Medyo ang hirap ng patahanin kanini. Ang lakas ng iyak niya. Anong sabi mo? May kumakatok dito kanina? Opo, baka po isa sa kasama nilang aswang. Imposible. Dahil sinabitan ko na maraming bawang ang pintuan eh. Pero bakit wala na ron? Oo nga no. Di kaya may nagnakaw o kasama ng kulto na tao? Natahimik si Lolo Tirso sa sinabi ko, Kabanong. Samantala, napansin kong bakas ang pagtataka ni Julius. Nung gabing yun, natulog kaming tatlo sa isang kwarto na magkakatabi. Request yun ni Julius dahil natatakot daw siya sa aswang. Lumipas ang ilan pang mga araw, nadadalas ang pinsan ko sa computer shop. May daladala siyang ballpen at notebook tuwing pupunta roon. Hanggang isang umaga, tinanong ko na ito dahil sa pagtataka. Ano ba yung ginagawa mo sa notebook?
Kala ko ba i-chat mo lang yung mga kamag-anak mo sa Maynila? Nagsisearch din ako tungkol sa mga aswang. Alam niyo po ba, 1600 years na ang nakalipas. Astig nga po sila eh. Medyo may hawig daw sila sa vampires. Kaya lang, organs yung kinakain nila at hindi lang dugo. Tama ka dyan. Uso rin po yung tik-tik sa mga buntis. Walang ganun sa Maynila eh. Paano naman kasi, saan sila lilipad? Sa rooftop ng building? Loko-loko ka talaga. Halika na nga, mag-ain na tayo, tanghali na. Ito naman, joke lang naman yun. Uy, buhati mo na si Rodolfo. Padededayan ko na rin yan para makatulog na. Si Lolo Tirso po, nasaan? Sandali lang kami kumain dahil hinanap kagad namin si Lolo. Halos umikot na kami sa buong barangay pero hindi namin siya nakita. Hanggang sa merong isang kapitbayang lumapit sa amin. Sinabi nito sa amin na nasa police station ang hinahanap namin. Sa kabila ng pagtataka Kabanong, lakas loob kaming nagpunta roon para i-confirm ang balita. At tama nga ito, tahimik na nakakulong sa selda si Lolo Tirso. Sabi ng mga pulis, may nag-report daw na may bit-bit na bangkay ito kagabi. Doon ko naalala na kaya hindi ako hinuli ay dahil nauna si Lolo na umuwi sa akin. Kaya lang, hindi pa rin ako tumigil hanggat hindi siya napapalaya. Ilang linggo kaming inimbestigahan ng mga ito. Buti na lang at walang nakitang ebidensya. Kaya nakalaya rin si Lolo. Maraming salamat. Hindi niyo ako pinabayaan na mabulok sa kulungan. Walang anuman ho. Ilang beses nyo na rin naman po kaming tinulungan eh. Tama po. Ang laki na po ng utang na loob namin sa inyo. Nakaka-touch naman yung sinasabi. Aba, putya! Bakit nakalabas yan? Hayop ka? Pinatay mo ang kaibigan ko? Pwede ba? Huwag mo kaming lokohin. Kitang-kita ng dalawang mga mata namin kung paano nyo muntik patayin yung customer. Hindi yan totoo, no? Sinungaling ka talaga. Puro sinungaling lang ba ang alam mong salita? Ikaw ang sinungaling. Ikaw yung gumamit ng black magic kay mama, no? Tarantado ka. Shh! Ako nang bahala dito. At ikaw, bata ka. Kapal naman ang apog mo para Manahimik ka! Pati bata hindi mo na pinalampas. May panahon pa para magbago. Talikuran mo na yung sinasamba mong santo ng kasamaan. Eh paano kung ayoko, tanda? Mapipilitan akong wakasan ang kasamaan mo. Huwag mong mamalitin ang isang matandang kagaya ko. Papunta ka pa lang. Babalik na ako. Isa-isa kaming tiningnan ni Lorraine ng masama bago ito tumalikod at umalis. Maigpit na yumakap naman sa amin si Lolo Tirso. Agad kong hinanap ang bangkay ng aswang kung saan niya inilibing nang makauwi kami. Nagtaka ako. Wala kasi ako nakita na kahit na anong kalansay ng nilalang doon. Paliwanag ni Lolo, sinunog na raw niya ang katawan ng nilalang. Dahil yun sa kwento sa amin ni Julius na may nagtangkang pumasok sa bahay. Ilang buwan na ang lumipas. Medyo naging tahimik ang lahat. Wala na kaming nabalitaan na nireport na pinatay. Kaya lang, imbis na kumalma, kinabahan ako. Si Rodolfo kasi, nakakapaglakad na. Natatakot ako na baka isang araw, wala na siya sa piling namin. Pilit naman akong kino-comfort ni na Julius. Pero dumating pa rin yung araw na yon. Nawala si Rodolfo isang umaga. Agad-agad kong hinanap ito sa bakuran pati na sa kapitbahay pero wala talaga. Kutob ko Kabanong, si Lorraine ang may kagagawan. Nasaan na si Rodolfo? May update na ba? Chinek niyo na ba si Lorraine? Nasa kanya yung anak ko? Umalma ka, iha. Hahanapin natin ang anak mo. Kalma? Paano ko kakalma? Hindi ko alam kung nasaan si Rodolfo, yung anak ko. Pupunta ako kay Lorraine mamaya. Bakit mamaya pa? Please, ngayon na po. Kailangan ko munang i-report to sa mga pulis. Si Lorraine po, pinuntahan ko kanina pero wala na raw sila. Lumuwas na po nung Wednesday pa. Putya, iha. Alam mo ba kung saan pwedeng makita ang babaeng yon? Sa Bicol po, doon daw po dadalhin si Dolpo. Pumunta na po tayo doon, please naman. Buti na lang nakinig sila sa akin, Kabanong. Nung madaling araw, lumuwas kami papunta sa Bicol. Hindi kami tumigil sa paghahanap hanggang sa napilitan kaming umupa muna ng maliit na apartment.
Swerte naman nakilala nung landlord si Lorraine. Dati raw itong umupa sa kanila. Kahit papano, nabuhayan naman ako ng loob. Hanggang sa nabalitaan namin na umatake na naman ang aswang sa lugar namin. Nagkasundo kami na umuwi na muna si Lolo Tirso at si Julius. Samantalang ako, may iwan ako sa Bicol para hanapin si Rodolfo. 3 araw ang nakalipas, di pa rin ako tumitigil sa paghahanap. Nagte-text na lang kami ni Julius. Nung huling update niya sa akin, nagpaturo daw siya kay Lolo kung paano makipaglaban sa aswang. Hanggang sa 1 linggo ang lumipas, ikinuwento niya sa akin na nasa 10 aswang na raw ang napapatay nila. Masaya ako, Kabanong. Kaya lang kinakabahan pa rin ako dahil malakas sa mga aswang. Baka di niya kayanin pag tumagal. Nang makakuha ko ng update kung nasan si Lorraine, agad akong pumunta sa address. Masukal ang daan sa loob papasok. Nagkaroon nga ako ng mga gasgas sa binti. Pagpasok ko ron, maraming bahay na gawa sa kahoy ang nakatayo. Medyo modern style na ang mga to. Nasa gitna ng mga yun ang isang ancestral house. Yung itsura nun ay bahay na bato, tulad ng mga bahay ng Kastila nung panahon ng gera. Ilang oras kong pinagmasdan ng lugar hanggang sa makita ko si Rodolfo. Tuwang-tuwa itong tumakbo palabas ng bahay. Naglalaro ito sa siso. Pero maya-maya lang, lumabas si Lorraine para pigilan ng bata. Dahil alam kong hindi ko kagad mababawi ang anak ko, umuwi muna ako. Nagbigay din ako ng update kina Julius na nakita ko na kung saan nag-i-stay si Lorraine. Kaya lang, wala sa pag-aakala ko na isang malaking problema ang kakaharapin namin. Nakidnap daw si Lolo Tirso, kaya't nagpasya muna akong umuwi. Sino kumuha sa kanya? Yung mga aswang, gabi nun, nagronda kami pero bigla nila kaming napalibutan. Hindi ako agad nakakilos kaya naunahan nila ako. Pinalibutan nila ako tapos... Tapos ano? Sabi nila kay Lolo, papakawalan lang nila ako pag sumama siya sa kanila. Kaya kasalanan ko po, ate. Kasalanan ko kung bakit siya nakidnap. Yung mga kalmot mo sa braso, sila ba yung may gawa niyan? Hindi po. Nagplano po ako mag-suicide doon kasi natakot po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung di ka pa umuwi, baka patay na ako. Ano? Sorry po, naglaslas po ako sa braso. Maigpit na niyakap ko si Julius, Kabanong. Mula nung umuwi siya rito, pansin ko na medyo may pagka-loner na siya. Minsan nga, sinusubukan kong magtanong pero parang di siya komportable. Pero nung minsan, nabanggit niya sa akin yung anxiety niya. Pansin ko rin na medyo may pagka-people pleaser siya. Binigyan ko siya ng advice. Pagkatapos, ginamot ko yung sugat niya sa braso. Ipinaliwanag ko sa kanya kung saan ko nakita yung tinutuluyan ngayon ni Lorraine. Kaya sabi niya, baka daw nandun si Lolo Tirso. Kagad naman kaming nagdesisyon na sumugod doon. Madaling araw ng kinabukasan na makaluwas kami papunta sa Bicol. Nakausap din namin yung nagpapaupa ng bahay. Nag-warning to sa amin na mag-ingat. May mga sumubok daw kasi na pumasok sa kuta ng mga aswang pero hindi nakalabas. Nung gabi, dinala namin ni Julius sa mga armas na pwede naming magamit. Higit 12:00 na ng gabi na makarating kami sa kuta. Dama ko ang panginginig ng katawan ni Julius, Kabanong, kaya panandalian ko pa siyang kinomfort. Natakot yata siya sa sinabi ko na mag-ingat dahil doon nakatira ang mga aswang. Mataas ang sinag ng buwan kaya nagtago kami sa ilalim ng puno ng nara. Nagplano kami na ako muna ang papasok sa loob. Ilang saglit lang, may narinig kami mga alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Agad naman na nag-prepare si Julius para sa magiging laban namin. Nung marinig kong nakatakbo na ang mga asbo o yung mga asong aswang, maingat akong tumakbo papasok sa bahayan. Saglit na tiningnan ko pa ang pinsan ko at tumango. Dahan-dahan akong naglakad papasok, Kabanong. Kahit papano, hindi ako ganong nahirapan dahil wala namang mga bantay. Pumasok ako sa dirty kitchen. Buti na lang, may daan papasok sa mismong bahay na bato. Panandalian naman akong naistatwa nang makarinig ng impit na ungol galing sa pamilyar na boses.
Nagmamadali akong lumapit sa pintuan kung saan ko narinig yon. Inilapat ko ang tenga sa pinto na parang kwarto at doon ko narinig si Lolo Tirso. Tama na. Pwede bang tumigil ka na sa pananakit ng mga taong inosente? Heto na ako. Ako ang gusto mo, hindi ba? Che, huwag ka maingay, tanda. Di pa ako finish sa paghiganti ko, no? Ano ba bang gusto mo? Nasa iyo na rin naman si Dolpo. Ganun ka ba kadesperada? Hoy, hindi ako desperada, no? Waiting ako sa kanila. Sa kanila? Sino? Yang si Marie. Di mo ba siya knows? Alam kong hanggat nabubuhay yan, hindi siya titigil hanggat di nakukuha ang betsyong niya. Tingin mo ba may liligtas niya pa kami dito? Ganun ka ba katanga? Tado, tumahimik ka. Baka sungal-galing kita dyan eh. To answer, yes, nararamdaman ko sila. Ano? Kaya mag-ready ka, kasi putya, papatayin ko sila sa harap mo. Che! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Nalaman ko lang na binusalan na niya yung bibig ni Lolo nang ungol na lang ulit ang narinig ko. Maingat naman akong tumakbo para hanapin kung nasaan si Dolpo. Nabawasan ang bigat ng loob ko nung makita ang isang kwarto. May maliit na aswang sa pintuan. Nakita ko doon si Dolpo na mahimbing ang pagkakatulog. Kaya lumapit ako para buhatin ito. At lumabas sa dirty kitchen. Pero napahinto ko nung makasalubong ang 3 asbo. Agad na pinaligiran nila ako. Marahan akong napatras dahil hindi ko mabunot ang armas sa tagiliran. Buhat ko kasi yung anak ko. Patigilid naman akong ngumisi nang makita si Julius na lumalakad palapit sa likuran ng mga nilalang. Bago pa makalingon sa kanya mga ito, sinabuyan niya agad ng asin ang mga nilalang. Dahil doon, nagwala ang mga ito at doon niya mabilis na pinagtatataga. Sumubok pa nga na lumaban ang mga to pero naunahan sila ng pinsan ko. Walang buhay na bumagsak ang katawan niya sa lupa. Oh, buti naman at safe na tayo, te. Nasaan si Lolo? Huwag niyo pong sabihin na patay na siya. Hindi pa. Inuna ko munang iligtas si Dolpo. Babalikan ko siya sa loob. Ikaw na muna yung magbantay kay Dolpo, ha? Magtago kayo sa pinagtaguan natin kanina. Hindi po, sasama ako. Papakita ko sa animal ng Lorraine na yan kung sino yung kinakalaban niya. Shh! Huwag matigas ang ulo. Babalik agad ako, pangako. Sino magbabantay kay Dolpo? Ay naku naman. Sige na nga po. Basta tumawag ka lang ng tulong if need mo, ha? Sige, mag-ingat kayo. Baka may aswang sa paligid. Ako nang bahala sa kanila. Medyo dami ko na rin nakakalaban na aswang ngayon gabi. Gusto kong makaharap si Lorraine eh. Ayop siya. Agad naman na tumakbo kami sa likod bahay nang marinig ang mabibigat na yabag ng mga paa. Kamalas-malasan, nakita kami ni Lorraine kaya matapang ko na itong hinarap. Putya, sabi ko na nga ba nandito kayo eh. Akin ang anak ko. Mapipilitan akong patayin si Tanda. Oh, sinong tinakot mo? Mukha mo lang yung nakakatakot eh, hindi ikaw. Talaga? Nasa akin pa rin ang huling halakhak, bestie. Di ako kailanman papayag na matalo niyo ako. At ano naman ang gagawin mo? Kukulamin mo kami? Ito sige. Hindi, no? Pero hetong gagawin ko. Sigurado matatakot kayo. Bitbit ang 2 matikas na lalaki si Lolo Tirso na lumabas ng bahay. Nang lalambot ang mga tuhod ko nang makita ang pamimikas nito. Puro pasat mga sugat ang katawan nito. Pinigil ko si Julius nang subukan niyang sugurin ng mga lalaki. Kundi ako nagkakamali, yung isa sa mga yon ay ang umampon kay Lorraine. Isang matabang bakla ang sumabunot kay Tatay Tirso. Maya-maya lang naglabas ng bato si Lorraine at nilunok ito. Nag-ibang anyo naman ito pagkatapos noon. Sa tansya ko, nasa 6 feet ang taas ng nilalang. Mahaba ang mga pangil at may matutulis na mga kuko. Putya ate! Meron siyang mutya! Tara, tumakbo na tayo! Tatakbo? Kunin natin yung bato. Pero, di ibig sabihin na tatakas na tayo. Ate, ano ka ba? Malalagay sa peligro si Dolpo kapag pinilit natin na labanan yan. E di sa'yo na muna siya, tumakas ka na. Ako lalaban sa kanya. Pwede ba? Hayaan mo ako na lang. Tumakas na kayo.
Pabayaan nyo na ako dito hanggat maga pa. Sumunod na lang ako sa gusto ni Julius, Kabanong. Nakita ko kasi kung paano malisik ang mga mata niya sa akin. First time kong makita yun. Tumakbo ko sa labas. Nagtago kami ni Dolpo sa ilalim ng puno ng nara. Sobrang alerto ko nung mga oras na yon dahil wala na yung isang lalaki na kasama ni na Lorraine kanina. Pinanood ko lang kung paano kalabanin ni Julius ang nilalang. Na-amaze ako sa galing niyang kumilos, Kabanong. Tanging buntot pagi lang ang armas niya. Kalkulado pa rin niya yung mga galaw niya sa kabila ng galit na dinaramdam. Wala na rin ang takot ng pinsan ko habang binabanatan si Lorraine. Naririnig ko ang bawat pagampas ng buntot pagi sa katawan nito. Ilang saglit pa, malakas na sumigaw si Lorraine. Bumagsak ito sa harapan niya. Maya-maya lang, bumalik ito sa pagiging tao. Napansin ko rin na nailuwan nito ang bato, pero nangihina lang ito dahil sa mga sugat na natamo. Hindi pa ito tuluyang namatay. Dahil alam kong nawakasan na ang kasamaan ng mga ito, hinubad ko na ang armas na suot tsaka mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Isang malaking pagkakamali ko yon, Kabanong, dahil bago pa man kami makalapit, isang asbo na ang sumugod sa amin. Nakagat ako ng nilalang sa braso dahilan para mabitiwan ko si Dolpo. Umatungal naman siya kaagad. Gusto ko sana tong lapitan pero hindi ko magawa. Kasalukuyan kasing nasa ibabaw ko ang aswang at hinahabhab ang braso ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tumili. Tumulo yung luha kong tumitingin kay Julius. Halatang natataranta siya. Maski siya, hindi niya rin alam kung paano ko ililigtas. Marahan na lang akong pumikit at nagdasal. Pero bago pa man ako tuluyang mapatay ng malaking aso, merong isang malaking nilalang ang pumigil dito. Kumukha nung nilalang ang nakalaban ng pinsan ko. Mabagsik ito. Inipon ko ang natitirang lakas ng katawan para tumayo para kunin ang buntot pagi. Susugurin ko sana yung nilalang pero pinigilan ako ni Lolo Tirso. Wag! Hindi siya kalaban! Siya si... Julius! Ano ho? Nakita kong nilulok niya yung motsa para mailigtas ka. Ang sugat mo, akin na. Talian natin ang damit. Rico! Napapangiwi na lang ako habang binabalutan ni Lolo Tirso ang sugat ko, Kabanong. Ilang saglit pa, nakaramdam na ako ng pagkahilo. At doon, unti-unting dumilim ang paningin ko. Nagising na lang ako na nakahiga ako sa loob ng ospital. Pinilit kong tumayo pero biglang humapdi ang sugat ko sa braso. Nakabalot na ito ng benda nung tingnan ko. Maya-maya, pumasok na si Lolo Tirso sa loob. Nakasuot na ng sling ang kaliwang bahagi ng braso nito. Ngumiti ako nung lumapit ito sa akin. Kumusta na kalagayan mo, Iha? Huwag ka mag-alala. Ligtas na tayo rito. Nasan po si Julius, pati yung anak ko? Bumili lang sila ng pagkain sa baba. Pabalik na rin yon. Bumalik na po siya sa normal? Di na po ba siya aswang? Kusa naman bumabalik sa normal ang isang tao kapag lumunok ito ng mutya. Medyo nababahala nga ako eh. Bakit po? Malakas ang kapangyarihang taglay ng mutya. Kaya kailangan nating gabayan si Julius. Hindi po ba yung delikado? Bakit po hindi nyo nalang kunin yun sa kanya? Gusto ko siya ang mag-alaga ng mutya. May tiwala naman ako sa pinsan mo. Dahil noong panahon na magkasama kami, nakitaan ko siya ng determinasyon na matuto at lumaban sa kung anumang pagsubok ang tatahakin niya sa buhay. Gising ka na pala. Oh, ito po yung lugaw oh. Binilang po kita. Salamat ah. Salamat dahil iniligtas niyo ang buhay namin ni Dolpo. Ano ka ba? Wala yun no. Pero wag ka mag-alala sa mga aswang na yan. Naubos ko na sila. Ang sarap pala ng feeling na gamitin tong mutya. What if gamitin ko to na para mang-hunting ng aswang na natitira pa? Shh! Hindi dapat ginagawang biro ang mga ganyang bagay ha. Dahil magmula ngayon, ikaw na mag-aalaga niyan. At dapat na maging responsable ka. Maliwanag? Opo. Nagjo-joke lang naman po ako eh. Sorry po ah. Lumipas ang higit 1 linggo. Na-discharge na rin kami sa ospital. Laking pagtataka ko nga dahil wala kaming binayaran. Late na rin nila nasabi sa akin na kapitan pala ang sumagot sa lahat ng bills namin. Pati mga gamot, sila rin ang nag-sponsor. Tulad
Tulad ng sabi ni Lolo Tirso, wag na lang daw naming ipaalam ang tungkol sa mutya. Nalaman pala kasi ni Kapitan yung tungkol sa paglaban namin sa mga aswang. Blessing in disguise na rin po yung landlord na nakilala namin. Siya raw po kasi yung nakichika kay Kap tungkol sa kabayanihan namin. Mula naman noon, wala nang bangkay na natagpuan sa lugar. Matapos namin makarecover, tinuruan naman agad ni Lolo ang pinsan ko kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng mutya. Ilang buwan nang nakalipas, naging okay naman ang pag-iinsayo niya. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan. Nag-decide si Julius na mag-drop na muna sa school para bantayan kami. Plano niya na rin kasing mag-transfer dito sa probinsya. Hindi na raw din kasi niya gusto doon. Sawa na siyang kasama yung mga matapobreng kamag-anak niya. Hinayaan ko na lang siya kung ano ang gusto niyang gawin, Kabanong. Kahit naman kasi sabihin ko na mas malaki ang opportunity sa Maynila, aayawan niya pa rin. Kasiyahan pa rin ang gusto niyang unahin at agree ako doon. Hindi kalaunan, nag-orasyon si Lolo Tirso para ibalik kay Lorraine ang kulam. Masasabi ko, naging successful naman yon. Isang araw, kinausap ako ni Julius. Oh, asikasuhin ko na lang yung mga requirements ko ha. Babalik ako dito. Dito na lang ako titira para makasama ko tong pamangking ko. Ikaw talaga, ang sweet mong tito, no? Sige ka, pag sinanay mo yan, baka hindi na yan humiwalay sa'yo. Okay nga yun eh, para mahawaan ko ng kapugian tong si Dolpo. Kapag lumaki pa to, tuturuan ko na rin tong manligaw. Loko-loko ka talaga. Oh, bakit ako na naman? Kasalanan ko ba na magmana ako sa'yo na artistahin? Nako, halina nga kayo't kumain na. Lalimig pa tong sabaw na niluto ko eh. Sinigang po, tsaka buro. Wow, favorite ko to. Abay, oo, naalala ko kasi ito yung nire-request mo nung magkasama tayo dito. Salamat po. The best ka talaga na lolo in the world. Ngumiti ako na makatinginan kami ni Lolo. Ang dami namin na natutuhan sa buhay, Kabanong. Una, huwag magpadala sa inggit. Ika nga ni Lolo sa amin, matuto kami maging grateful sa bagay na kung anong meron kami. Sobrang natutuwa ako dahil kahit hindi niya kami kaano-ano, nagagawa niya kaming protektahan. Pamilya ang turing namin sa isa't isa. Pagkatapos ng isang taon, nakabalik na rin si Julius sa school. Ito na rin ang nagpresenta na magturo kay Dolpo na magsulat. Sabay-sabay kaming naka-move on sa past. Dito na nagtatapos ang kwento ko, Kabanong. Sana ay may natutunan rin ang ating mga kabangers at mga kayanggaw. Maraming salamat po. Wakas.